pinadala niya ang kanyang bugtong at kaisa-isang pinakasisintang anak. Mga kapatid, ang Diyos Ama ay inibig tayong lahat na walang pasubaling ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, upang tayo ay maligtas sa kasalanan, maligtas sa apoy ng impyerno. Kung tayo ay magpapakumbaba, kung tayo ay tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, sapagkat walang kaligtasan bukod kay Jesucristo. Mga kapatid, dito pinabanggit upang ang sino man sa Kanya'y sumampalataya, sinong Kanya? Kay Jesucristo. Mga kapatid, si Jesucristo lamang ang bugtong na anak. Ang sino mang daw sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos po nagsasabi dito, binabasa lang po namin, mga kapatid, at ang Diyos ay hindi sinungaling kagaya ng tao. Ang tao po 100% o 1,000% sinungaling. Huwag ka sa tao makikinig, sa Diyos ka makikinig. At ang Diyos na nagsasabi, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak ng sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Mga kapatid, dito binabanggit ng Diyos, ang Diyos ay hindi sinungaling. Sabi ng salita ng Diyos, imposible sa Diyos ang magsinungaling. Pero sa tao, posible ang magsabi ng totoo. Saan ka maniniwala? Sa Diyos na hindi sinungaling o sa tao na sinungaling? Nasa sa iyo yun. Kung gusto mo makinig na sinungaling at maging mo sa mga sinungaling, nasa sa iyo yun. Subalit ang Diyos ang nagsasabi sa ating lahat na hindi sinungaling. Ang sinasabi niya, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Dito binabanggit ng Ama, isa lang ang tagapagligtas, ang kanyang pinadalang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, wala namang ibang ipinako sa krus. Hindi po ba? Hindi si San Pedro, hindi si San Pablo, hindi si San Juan, hindi ko sino ng santo, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang ang napako sa krus.